Alamin na po natin ang update sa bagyong Odette at ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio. April? Salamat, Miss Ka. Balita, bagamat nananatili sa tropical storm category, ay lumakas pa ang maximum sustained winds nitong si Bagyong Odette. Para sa detalye, kasama natin ngayon si Pag-asa weather forecaster Joey Figuracion. Magandang gabi, Sir Joey. Ano nang update natin kay Bagyong Odette? Yes, magandang gabi sa iyo, April, at sa ating mga tagapanood. So Idot, tama nga po yun na itong si Odette ay lumakas nga po at although nasa kategorya pa rin yan ng tropical storm sa ngayon. So base po sa datos ng Pag-asa, kanina pong alas 4 ng hapon, ito po ay nasa layong 770 km silangan po nitong Tuguegarao City. At taglay po niyan, ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 105 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso po na umaabot sa 135 km per hour. So asahan po, nakikilos itong si Odette pakanluran sa bilis na 7 km per hour. So bahagyang umano po yan, bumagal base sa kanyang galaw kanina nga umaga. At asahan natin na magkakaroon na yan ng direct na epekto sa, dito sa mabahagi itong Northern Luzon bukas. And Joey, dahil sa lumakas ito, meron na ba tayong mga probinsyang under public storm warning signals at posible ba itong lumakas pa sa typhoon category sa mga susunod na oras? Yes, April, asahan natin na 12 to 24 hours maaari nang maapektuhan itong bahagi nitong Northern Luzon. So yan po yung itong bahagi nitong Cagayan Valley. So asahan natin na within 12 to 24 hours magre-raise tayo ng public storm warning signal sa bahaging yan. At aasahan po natin na magkakaroon din po ng masungit na panahon dyan kung mayroon na tayo na raise na public storm warning signal. And Joey, sa inyong forecast rock, posible ba itong mag-landfall? At hanggang kailan kaya ito mananatili sa loob ng ating area of responsibility? Yes, April, aasahan natin base sa kanyang galaw sa ngayon at direksyon na tinatahak, inaasahan natin na maaaring tatamaan itong bahagi nitong Batanes Group of Islands. At kasama yan itong mga Calayan Group of Islands. At asahan, base sa kanyang galaw, asahan natin na itong si Odette ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa linggo. Okay pero sa weekend pa yan, so matagal-tagal pa nating babantayan. Anyway, sa ngayon, kumusta naman ang kondisyon ng ating mga karagatan? Ayon sa inyong gale warning ay dumami ang mga baybayin nasa ilalim ng inyong abiso. Saan sa mga lugar ba ito? Yes, tama ka dyan, April, habang lumalakas itong si Odette at lumalakas din ang hatak niya ng southwest monsoon. Kaya naman, mas lumalakas din itong surge sa southwest monsoon. Kaya naman, nagtaas na tayo ng gale warning sa buong seaboards nitong Luzon. Maliban lamang itong southern seaboard nitong southern Luzon. At sinama na natin itong eastern seaboard, itong eastern Visayas. So asahan natin na mga karagatan na yan ng Luzon at Visayas ay magiging maalon hanggang sa napakaalon dahil sa surge itong southwest monsoon. At pinapayuhan natin ating mga bayan, lalong-lalo na itong gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban muna po ang paglalaot dahil mapanganib po sa kanila sa mga lugar na yun, sa mga karagatan na yun. At samantala yung mga gumagamit naman ng relatively malalaking sasakyang pandagat, maging alerto po kayo sa malaking pag-aalon. At Joey, hindi masyadong maulan ang panahon na naranasan natin dito sa Metro Manila ngayong araw, Bagamat na pag-iibayo ni Bagyong Odette ang habagat. Ganito rin ba ang magiging panahon bukas? Ano po ang inyong weather forecast para sa buong Pilipinas sa mga susunod na oras? Yes, April, itong southwest monsoon na hinatak nitong Odette ay nakaka-affect actually dito sa may central, southern Luzon, kasama po Visayas at Mindanao. So asahan natin dahil nga sa southwest monsoon, concentrated ang pag-ulan dito sa bahagi nitong Mindoro, dito po sa Zambales, sa Bataan. So asahan po dyan ang katamtaman hanggang sa ay malakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na kung ito po ay magtutuloy-tuloy na malakas ang pag-ulan, maaari po yang mag-trigger ng mga flash floods and landslides. Samantala, itong Metro Manila at itong La Union, Pangasinan, itong Visayas area, kasama na dito ng bahagi itong Calabarzon at itong Mimaropa at itong Zamboanga Peninsula ay magiging maulap din po yung mga lugar na yan na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. So asahan lamang po sa natitirang bahagi ng ating bansa at ito pong mga isolated na mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Joey, dahil sa magiging maulan ang panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas, paalala na lang sa ating mga kababayan. Yes, April, patuloy natin na
pinapayuhan ang ating mga kabayan, lalong-lalo na may inclement weather system tayo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. So patuloy po tayo mag-antabay sa ating mga weather update para updated po tayo lalong-lalo na po dito sa bahagi nitong Northern Luzon. Okay, maraming salamat. Ayan po si Mr. Joey Figuracion, weather forecaster na Pag-asa na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Odette. At para naman bukas, Huwebes, ika-19 ng Setyembre, sisikat po ang araw alas 5:45 ng umaga at lulubog naman 6 na minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Ugaliin mag-monitor ng weather updates. Tumutok sa PTV alas 5 ng umaga para sa latest update kay Bagyong Odette mula dito mismo sa Pag-asa, hatid sa inyo ng Panahon TV. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa'yo, Miss Cathy. Maraming salamat, April.